Mga kaibigan, ito nga po guys, no, kanina, nung medyo napasilip ako dito sa um, Blue Ribbon Committee, no, si Marcoleta pa ang nandoon kanina, mga kaibigan, ay kitang-kita natin, no, yung ginawa po ng Vizcaya, na ito po, kanilang dinadrop yung pangalan ng mga congressman, at purposely, mga kaibigan, ay dinadamay po ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ko nga, madali lang po mandamay. Madali lang mag-drop ng pangalan, pero wala ka namang ebidensya, ay nagmamarites ka lang. In fact, mga kaibigan, marami po sa mga dinrap na pangalan ng mga Diskaya ay umalma na at sila ay kakasuhan. Isa po dito, mga kaibigan, si PM Vargas, no? Ang sabi po ni Congressman Vargas, ang sabi po niya, statement of Representative PM Vargas on Vizcaya allegations. 100% not true. Ano kaya ang motibo nila? Walang project ang mga Diskaya sa district namin. Kailanman. Zero. This is confirmed and certified. I will file a case against them for this blatant lie. My track record speaks for itself. So isa po yan si PN Vargas, no, sa dinrap na pangalan ng mga Diskaya, na sinasabi po nitong si PN Vargas, never nagkaroon ng proyekto ang mga Diskaya sa lugar namin. At yan daw ay certified at confirmed. Kaya sabi niya ay kanyang sasampahan ng kaso itong mga Diskaya, no? So isa pa, mga kaibigan, sa umalma, no? Si Congressman Dean Asistio, no, ng 3rd District of Caloocan City. Ang sabi niya, mga kaibigan, ito ang banta ni Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio sa mag-asawang sina Sara at Curly Diskaya matapos ang kanilang naging akusasyon. Mr. and Mrs. Diskaya, magkikita tayo sa korte. Sabi pa niya na diit ni Asistio, wala umanong ghost project sa kanilang distrito. Ayon sa datos ng DPWH, nagkaroon ng proyekto ang mga Diskaya na siyang makikita sa distritong aking pinaglilingkuran. Sa execution ng mga proyekto, bukod tanging DPWH lamang ang nangangasiwa pagdating sa assessment at awarding ng proyekto sa mga kontratista na naayon sa public bidding process saad ng kongresista. Isa yan sa umalma, no? At mga kaibigan, marami pang umalma ng mga kongresista. At sinabi nila na kakasuhan na itong si Diskaya. Kasi ang problema po sa mga Diskaya, mga kaibigan, nag-drop ng name, pero wala po silang dalang ebidensya. Yan po ang ayaw na ayaw ng ating Pangulo. Diba? Ang sabi ng Pangulo na, tinatanong siya, diba, ng mga media, pwede bang sabihin kung sino-sino yan? Anong sabi ng Pangulo natin? Hindi pwedeng basta-bastang mag-drop ng name. Kailangan ay samahan ng ebidensya. Ang problema sa mga Diskaya, nag-drop sila ng name pero wala silang dalang ebidensya. At take note, ang dala po nila na ledger daw ay 2022 onwards. Mga kaibigan, magtataka ka, 2022 onwards. At meron doong sinasabi, mga kaibigan, na early 2022, nagkaroon sila ng mga transactions. Na kung titignan mo naman, early 2022, wala pa si PBBM. Wala pa si PBBM during that time. Sino ang nandyan? Kongresista ng Duterte in the past administration. Senador ng past administration. How come may isang senador, may isang kongresista na Duterte wala man lang iginawi? Diba? So, anong sabi nung nagtanong? Meron bang senador na dawit dyan? Ang bilis ng pagkakasabi ni Curly Diskaya.
Wala daw. Oh. Eh ano ngayon yung sinasabi ni Duterte? Na talamak ang Ghost Project sa kanyang kapanahunan. Ano yung sinasabi ni Duterte? At ano yung sinasabi ng Diskaya nung una silang nagsalita at nag-reveal na 2016 nag-start sila sa flood control projects. Kasi kung titingnan mo, doon sa sinasabing revelation nila na nakipag-transact sila 2022, kahit sabihin mo pang nakipag-transact sila ng sabihin natin August, nandyan na si PBBM. O kaya September, nandyan na si PBBM. Pero ito, itanim mo sa isip mo ang critical thinking. Kung sila nakapag-transact ng August or September, 2 buwan pa lang ang Marcos administration. So, ibig sabihin, ahead of time, ay marami na silang transactions. Ahead of time, rooted na yung sistema na ginagawa nila. Diba? Kasi hindi naman po pwedeng, nung nandyan na si PBBM, ay saka sila nakakapag-transact. Nung nandyan na si PBBM, saka nila nagawa yun. Hello? Ilan ang kanilang luxury cars? 40 yung sinasabi sa video, 40. Pero ang sinasabi nasa 100 daw, 100 plus. Luxury cars lang yun. 40 yung pinakita yung nasa ibaba ng kanilang bahay. Paano ka makakabili ng mga luxury cars na yan? 2022 hanggang 2025, 3 years lang. My God. Anong sabi niya sa interview kay Corina? Kailan sila nag-start yumaman? Nagkapera? Kailan? 2016. Nung pumasok daw sila sa DPWH. 2016 silang pumasok sa DPWH. So, ibig sabihin mga kaibigan, hindi natin kinakampihan si Speaker Martin Romualdez o kung sino mga kongresista na to, hindi natin kinakampihan. Ang gusto lang natin dito, kung sila ay mag-whistleblower, sabihin nyo lahat. Sabihin nyo lahat. Kung kailan kayo nag-start, sabihin nyo sino-sino yung mga nandyan. Huwag kayong magtatakip, huwag kayong maging selective. At kailangan ipakita nyo ang inyong ebidensya. Hindi pwede na bibig lang. Hindi pwede yung ginagawa na katulad ng mga Duterte na hanggang bibig lang pagkatapos wala naman talagang ebidensya na pinapakita. Mahirap yung maninira kayo ng tao kasi involved dyan yung reputasyon, yung pamilya. My God. Yung pangalan ng tao, duruin mo ang sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, self-made siya, no? Merong dito si Speaker Martin Romualdez. Meron siya ditong yung kanyang sinabi, no? Kasi dininay niya itong sinasabi, no? Ng mga Diskaya, dininay na po, no, ni Speaker Martin Romualdez. So, bago pala tayo mapunta sa sinabi ni Speaker Martin Romualdez, isa pa sa kongresista na umalma, walang iba kundi si Marcy Teodoro, no? Marcy Teodoro. Anong sabi ni Marcy Teodoro? Nabigla ako. Di ako nakaupong congressman noon. Si Congressman B.F. Bayani Fernando pa. Wala ako sa posisyon noon. Mag-file kami ng slander. Representative Marcy Teodoro ng Marikina. Isa pa yan, no? Nagre-reklamo kasi nga, my God, hindi siya congressman noon. Wala siya sa katungkulan noon. Itong 2025 lang siya nanalo, hindi pa siya nakaupo agad kasi meron siyang disqualification case. Lately lang siya pinaupo ng COMELEC. Lately lang pinaupo ng COMELEC, agad, kurakot agad. Tapos yung time frame na sinasabi ng Diskaya, hindi naman kongresista si Marcy Teodoro.
So, ang daming discrepancy mga kaibigan sa kanilang sinasabi. Ang daming mga mali sa kanilang mga sinasabi ng mga data. Kaya itong mga kongresista na dinadawit ay nagsialma at sila po ay magpapile ng kaso sa mga diskaya. Yan po mga kaibigan. So ang mga diskaya, dadami lalo ang kanilang kaso dahil napaka-irresponsible po nila. Sinungaling pagkatapos nagda-drop ng pangalan na wala naman silang ebidensya. Kaya yun mga kaibigan, no? Sa bagay, Duterte yan. Duterte. So, alam na natin, sinungaling. Sanay magsinungaling. Basta DDS, no? Sanay talaga magsinungaling. No? So, mga kaibigan, ito yung sinasabi ni Speaker Martin, no? Yeah. Okay. Ang sabi po ni Speaker Martin, kasi dininay po ni Speaker Martin yan, yung sinasabi niya ng mga diskaya, no? So, ito po sabi ni Speaker Martin. Ito. Ito. On behalf of the House of Representatives, ito ba yun? Sandali. Okay, sandali Hindi ito yun eh. Ito po. Statement, ito po on today's Senate hearing. Ito po. So, sabi dito, okay. I cannot and I will not allow lies and name dropping to pass unchecked. No? So hindi daw niya papayagan na magkaroon ng name dropping pagkatapos hindi siya i-address. No? Kailangan i-check yan, kailangan talagang imbestigahan. The claim in Diskaya Couple's affidavit that my name was used for commission is false, malicious, and nothing more than name dropping. Let me be clear. Wala akong kinalaman, wala akong pahintulot, at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Congress debates and approves the budget. It does not releases funds. It does not implement projects. That is the sole duty of the executive and agencies like the DPWH. If anyone invoked my name, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginawa nila iyon para kumita, sila ang mandaraya at sila ang dapat managot. So ito yung mga kaibigan, maaring may gumagamit ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez. So maganda ito kasi at least ngayon aware na si Speaker Martin Romualdez na may gumagamit sa pangalan niya. Baka matagal na palang ginagawa ito na ginagamit yung pangalan niya pagkatapos wala naman kaalam-alam si Speaker Martin Romualdez, no? So maganda ito kasi nalaman na ngayon na may gumagamit pala ng kanyang pangalan, no? So, and I say this with all honesty. I have never and I will never accept a bribe from anybody. Walang sinuman ang kayang manuhol sa akin. Alam iyan ng lahat ng House members. I am self-made. Yan. So mga kaibigan, self-made po si Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya katulad ni Sara Duterte na naging mayor dahil sa tatay. Hindi po siya katulad ni Sara Duterte na naging vice-presidente dahil sa tatay, dahil sa apelyado. Si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ay napunta sa kanyang estado dahil sa kanyang sariling pagsisikap, hindi dahil sa kanyang apelyado. So, dudungisan mo yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez para lang sirain, samantalang yung kanyang pangalan ay kanyang pinanday, pinaghirapan ang napakaraming panahon para lang maabot niya itong sitwasyon niya ngayon. Pagkatapos dudungisan mo dahil lang sa inyong balak na patalsikin si Speaker Martin Romualdez dahil gusto niyo na pababain sa pwesto at para mailagay ang inyong speaker na gusto para nang sa ganun ay magawan nyo ng kalokohan, ng kataruntaduhan ang ating Pangulo at maipa-impeach ninyo.
So yan po mga kaibigan, ang lumalabas, no? Yan po ang mga kumakalat ngayon sa GC, mga kaibigan, na purposely idadawit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez nang sa ganon ay masira si Speaker Martin sa mga tao, sa Pangulo, at masira ang kanyang reputasyon para siya ay bumaba sa pwesto o para tanggalin siya sa pwesto. Para mailagay yung mga nangangarap na maging speaker, katulad na lang ni Tony Tiongco at ng iba pa na nangangarap na maging speaker pero hindi naman qualified at ayaw naman sa kanila ng mga kongresista. So ito po mga kaibigan, kasama po ito sa kanilang plano sa pagpapabagsak kay Speaker Martin Romualdez para mapaupo si Sara Duterte by December. Yan po ang sinasabi ng mga nag-reveal nito mga kaibigan kasi merong plano itong kabilang kubol na sa December ay ipaupo ang kanilang idol, no, si Sara Duterte.